sabi nga ni Pastor, hindi ito yung magbubunsod sa atin na tayo ay tamarin, na tayo ay magwala ng pag-asa, na tayo ay matakot, kundi ito yung magbunsod sa atin at maging tungtungan natin na lalo tayong lumakas mula sa salita ng ating Panginoon. Alam naman po natin na ang salita ng Panginoon noon, ngayon at magpakailanman ay totoo at tapat. Huwag tayong titingin sa kung sino yung nagtuturo. May ano nga po si Pastor Ferdy nung itong linggong to, na huwag tayong titingin sa kung sino yung nagtuturo. Kasi po, lahat tayo ay banal at patuloy na binabanal ng ating Panginoon. At yung ating pong pinagdaraanan, yan po ay huwag nating pagtanghan, sabi ni Pastor Santiago, sapagkat yan po ay hiyaan, yan po ay tawag dito, yun ang pamamaraan ng Diyos. Sabi ni Pastor Ferdy kanina, upang tayo ay lalong tumatag, lumalim, nawa hindi tumalikod, no? Hindi manghina, hindi lalo pang hanapin. Huwag maging dahilan yung mga nagyayari sa ating buhay o yung mga ating mga nararanasan, kundi lalo po tayong magpalakasan na siya pong dahilan kung bakit sinisikap po ng buong JF, no? Pagtuturo nila sa mga nangunguna, ganun din ang pagsisikap din ng mga nangunguna sa bawat churches na tayo po ay mag-alab ng patuloy na kahit sa ganitong sitwasyon, sabi nga po, ang magtiis hanggang wakas ay siya pong maliligtas. Ano? Ito po yung initial na nangyayari po sa atin. So magandang umaga po muli mga kapatid. At nawa po, nakafocus po tayo sa umagang ito mula sa salita ng Panginoon na ating pong pag-aaralan. Ano? Hallelujah. Okay. Ibabahagi ko po sa umagang ito yung amin pong natutunan, no, ng mga kasama ko, ako po personal, doon sa SOWO, no. Sa aking pong personal na karanasan, ano po, bilang tagasunod at alagad ng ating Panginoong Jesucristo, na nagbabahagi ng kanyang mga salita, tugon na rin po doon sa atas, no, ng ating Panginoon, ang mag-Great Commission. To win them, to train them, no? At maging kagaya din po natin na sila din po ay nag-win ng soul, nagte-train ng soul, at dumami po yung mga kagaya natin. Ano po? Tugon po yun doon sa Great Commissioning ng ating Panginoon. Ang may balita, ang mabuting balita ng kaligtasan na nagmumula walang iba, bida, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po sa akin pong personal na pagbabahagi, madaming beses ko na narinig ang mga katagang sinasabi ng aking mga binabahaginan, kaibigan ko, kamag-anak ko, minsan yung mga nasa dinadala sa church, narinig ko po yung kataga, o naririnig yun po ba yung katagang, ayaw ko dyan, sabi niya, ayaw ko muna mag-commit, yung mahirap, ayaw ko maging born again, kasi napakadaming bawal. KJ, doon sa mga kabataan, may nagtataas ng kamay, no? Napakabata ko pa, yung iba, yung mga teenager, yung iba, yung mga nagtapos na bago, no? Busy pa ako sa aking career. Ganyan. Dami pang opportunities na dumadating. Kung ako'y magbo-born again, maaaring hindrance yan, doon sa opportunities na mayroon ako na mapipigilan, no? Sayang ang mga oportunidad na nasa aking harapan. Sayang yung mga pagkakataon na pwede pa ako. Saka na lang, sabi niya, no? Sa akin po, isa po itong malungkot, no? Sa akin pong karanasan, sa akin lang po 'yon. Isa po itong malungkot o napakalungkot na katotohanan, no, na nangyayari. Siguro ako lang po yung nakakaramdam nito, nararanasan ko po, sa kabila ng aking pong pagsisikap, no, sa atas ng ating Panginoon, sa tulong niya, anyway, hindi naman po ako yung magbabago at magko-convert. Yung nagiging consolation ko, hindi babalik ang salita ng Panginoon nang walang bunga po talaga. Pero actually, nararamdaman ko po yung nalulungkot ako. Ang nalulungkot po ako doon ay napapaisip po ako, no? Ayaw nilang maging born again sa mga binabahaginan ko, no? Kasi
Alam nila, sinasabi nila, maraming bawal. No? Alam ng binabahaginan ko na ayaw ng Diyos kung ano man yung ginagawa nila, nakabawal-bawal. No? Sa atin mga Kristiyano ay may conviction. Pero sa kanila, sa layman term is safeguard. May konsensya. Nakokonsensya sila. So alam nila, no? Alam nila sa atin conviction. Sa kanila, layman term is yung konsensya, yung safeguard na sabon, di ba? Yung safeguard na sabon, patalastas, konsensya. Pero sa kabila ng alam nila, may conviction sila, doon ako nalulungkot. Tumatanggi sila sa mabuting balita. Amen? At ito ba'y nakakalungkot, mga kapatid. May mga Kristiyano, no? Na along the way, tumanggap sa Panginoon, naranasan nila ang Panginoon, yung iba nasa ministry na, pero along the way, naipagpapalit nila, no? Sa maraming mga rason, no? Tumatalikod sila sa Panginoon, nakipisod sila sa tao, ano? Dahil mas malakas ang tawag ng mundo, nahihila pabalik sa mundo. Nakakalungkot, di po ba? Ako, nalulungkot po ako, no? Sa umagang pong ito, no, hayaan po ninyong ibahagi ko ang ilang natutunan namin ng mga kasama ko sa Sowo. Meron po kaming natutunan doon. Ang patungkol po sa kabanalan. Yan. Itong linggo po to, marami po ako narinig ng mga katuruan ng Webes kay Pastor regarding sa kabanalan. May kinalaman ng kabanalan sa ating mga pag-iisip, sa salita, sa mga ginagawi. Ganon din nung Friday, nakaka-bless po yung aming gawain sa women's, nagko-confirm do sa akin pong ituturo sa umagang ito. At kanina doon sa panalangin ng Kuya Randy, no? Na talaga pong gusto ko nang maglagom, no? Ilagumin ko na dahil yun po yung ating tutumbukin sa umagang ito. Pero wala pong aksaya, hayaan po natin magpaulit-ulit ito sa ating mga diwa at sa ating mga kaisipan kasi walang aksidente kung bakit po ito itinuturo. Ang mensahe po natin sa umagang ito ay patuloy na binabanal ang banal. Yan, ang ganda pa, no? Patuloy na binabanal ang banal. Yan. Ano nga po ba ang banal? Sabi po dun sa aming pag-aaral. Okay. Ano nga po ba ang banal? Paano nga po ba nagiging banal ang isang tao o isang bagay? Ito ba ay nasa religion? O pag JF ka na ba? Ay born again ka na? Ikaw po ay banal na? Nasa pananamit ba? Haba-haba ng damit, sa buhok, ganyan. Nasa doktrina ba? Na kapag hindi ka JF, hindi ka ligtas. Pag hindi ka ganyan, hindi ka ligtas. Okay. Nasa pag-uugali ba? O yung po at opo, may po at opo, doon ba yun? Okay. O kaya, yung lagi kang nagbibigay, lagi kang mabait, doon ba yun? Okay, makikita po natin yun. Sino po ang nagsasabi, ano man o sino man ay banal? Sino po ba? Okay. Sa Biblia, maraming banggit ng salitang banal at kabanalan. Okay, yung Bible po, no? Maaring ang tinutukoy po ay ang tao, bagay, o lugar, no? Kaya, mga kapatid, napakahalaga na matukoy at ating maunawaan at unawain ang katotohanan patungkol sa kabanalan. Sapagkat ito ay ipinag-uutos sa sino mang nagsasabi at nag-aangkin siya ay Kristiyano. Amen? So sa mga nagsasabing, ako ay Kristiyano, pakinggan po natin itong matama. Nag-aangkin na ako ay Kristiyano, pakinggan po natin matama ang salita mula sa salita ng Panginoon. Amen? Ang mga tagubilin niya. Kaya atin pong babasahin ang salita ng Diyos na ating pong pamantayan parate sa ating pong pag-aaral. Ito po ay matatagpuan natin sa 1 Peter 1:14 hanggang 16.
Okay. 1 Peter 1:14 hanggang 16. Andiyan na po kayo? Okay. Basahin ko po ng mabilis. Ano po? Sabi po ito sa 14:16 ng 1 Peter 1. Bilang masusunuring mga anak. Sino po yan? Sino po yung tinutukoy ditong mga anak? Tayo po yon. Tumanggap, nanampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Mamaya po, aanihin natin yun. Kakarnihin natin yun sa tinapos na gawa. Kaya tayo naging anak. Kaya tayo naging banal. Tayo yon, bilang isang masunuring mga anak. Huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa na ginagawa ninyo noong kayo'y walang pangtunay na pagkaunawa. So tayong mga anak, tayong nag-aangkin na tayo'y Kristiyano, tayong nag-aangkin na mananampalataya, mga alagad ni Kristo, hindi na po dapat umaayon sa masasamang pagnanasa katulad nung ginagawa natin nung una. Tayo yon, ina-address po tayo. Sa panahon nila, kausap ni Pedro ang mga mananampalataya, at sa panahon po natin, tayo po yon. Merong pagkakaiba. Tama po? Agree po kayo doon? Ako agree po doon. Kristiyano po ako eh. So hindi na po dapat umaayon yung aking taste buds, yung aking way of thinking, manner doon sa mundo. Muli po tayo. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Ano daw po ang Diyos na pumili sa atin? Banal. Tama. Ang pumili sa atin ay banal. Kaya dapat tayo, mga nanampalataya, mga alagad, nag-aangkin na tayo ay Kristiyano, alagad ni Kristo, dapat tayong magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa. Di ba? May bili yan. Whatever you do, ano man ang gawin ninyo, whether we eat, we drink, paulit-ulit ko po itong naituturo, naipapaalala mula sa salita ng Panginoon. Ano man ang gawin natin bilang mga anak, yan man ay doktor, yan man ay driver, yan man ay konduktor, yan man ay pastor, yan man ay misyonero, yan man ay anak, estudyante, ano man yan, ano man ang ginagawa natin, dapat tayong magpakabanal. Amen? Amen! Yung inaangkin natin tayong Kristiyano, kaya huwag tayo magagalit pag tayo'y napagsasabihan na nakikitang may mali sa inaasal at inuugali natin at iginagawi. Dahil anak tayo ng Diyos, sino ang magtitinginan? Hindi tayo magbabantayan. Dapat merong pagbabago. May kabanalan ang ating sinasabi, ang ating iniisip, ang ating ikinikilos, ang ating iginagawi. Amen? Amen. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Bakit natin kailangan magpakabanal? Dahil ang Diyos na nagpatupad, gumanap, ay banal. Si Hesus Kristo ay banal. Amen? Amen. Patuloy po tayo. Ano nga po ba yung banal? Ang sabi po doon sa aming pag-aaral, ang root word ng banal is hagios. Ang ibig sabihin sa Ingles, sacred, holy, banal. Yan. Ang gamit po noon, sa pang-spiritual, is set apart by God or set for God. Sa Tagalog, set apart, ibinukod ng Diyos. Set apart by God. Or set for God, in English, isa. Ibinukod ng Diyos para sa Kanya, para sa Kanyang mga gawain. Amen? Tayong mga anak-anak niya, nag-aangking anak niya, Kristiyano, ibinukod ng Diyos mula sa mundo para magamit niya sa espesyal na mga gawain. Maliwanag po. Maliwanag po. Yun po yun. Meaning, we are set apart, ibinukod ng Diyos sa mundo, kaya hindi na makamundo.
hindi na kamukha ng mundo, hindi na kumikilos ng tagamundo, hindi nagsasalitang tagamundo, hindi nananamit na tagamundo ang nature at likeness po natin. Dapat ang Diyos ang nakikita sa buhay natin. Amen? Amen. Yan. Kawangis at kalarawan, hindi na tayo tagamundo. Amen? Set apart. Chosen by God, binukod para sa Diyos, espesyal na para sa Diyos, para sa gawain sa Diyos, espesyal na sa ating Diyos. Amen? Maliwanag po? Tanong. Yan. Tanong. Kailan nga po ba na pagiging banal ang isang tao? Ang sabi po doon sa nagturo, sagot, mula sa pag-aaral po niya ng matama, pakaliniin po natin, ako po ay nag-agree dito. Kapag ang tao, kailan nagiging banal ang isang tao? Ito po yung sagot. Kapag ang isang tao ay napag-isa na, isa na lang sa ating Panginoong Hesus, sa ginawa niyang pagliligtas sa tao. Hindi ganun po. Siya po ay pinaging banal. Kaya nga po ang kabanalan ay hindi nagsisimula po sa anumang ating personal na ginawa. Thumbs up. Sa ating personal na ginagawa o magagawa. Kasama na dito ang pagparereliyon, kaya kahit born again ka, kahit anong sekta ka, hindi po yung kasama. Nagsisimula, nag-uugat po yun doon sa tinapos na gawa ng ating Panginoon, Jesus. Amen? Sa halip, ang lahat po ng ito ay nagsisimula sa kagandahang loob lamang ng Diyos. Sa paghahandog ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Sorry po, nananamnam ko kasi. Nagsisimula ang ating kabanalan dahil doon sa ating tinanggap ang ating Panginoon sa buong kamalayan po natin. Kagandahang loob ng Diyos at sa paghahandog ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan at paghihimagsik. Kapag ang tao ay nanampalataya at nakipag-isa na sa Panginoon at sa kanyang tinapos na gawa, na siyang naging katanggap-tanggap sa nahandog ng Diyos, sa Diyos ni Jesus, ipinatawad ang ating mga kasalanan. Mula sa sandaling iyon na tinanggap yon, maliwanag sa isip ng tao yon, yung ginawa ng Panginoong Jesus, ang tao ay nakatalaga na, disdained na, at inaari na ng Diyos na banal. Amen. Kaya kung hindi pa tunay na ito na naigaganap, nauunawaan ng lubos ng bawat isang tao, at maging ng kanyang isip, walang saysay ang anumang gawa. Kahit maghapon pa tayong makinig ng salita ng Diyos, kahit nagtuturo pa tayo, kahit nagmi-ministry po ito, kung hindi po ito naka-align doon sa ginawa ng Panginoong Hesus na siyang naging katanggap-tanggap sa Diyos, na walang lahat ng ito. Amen? Kaya walang maipagmamalaki ang tao, hindi sa galing mo, hindi sa talento mo. Sumusunod lamang ang mga yon. Maliwanag po, ang lahat ng ito, naging banal tayo ng dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa pagsunod niya sa ating Diyos. Ang pagpapakabanal ng tao kahit gaano kaganda at kaayos ito. Sapagkat ayon sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, ang Kristiyano ay ginawang banal. Sabi po sa Hebrew 10:8-10, basahin ko po. Medyo marami tayong teksto sa umagang ito. Mabasahin ko po ng mabilis. Sinabi muna niya ng Panginoong Hesus, anong Diyos, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan.
kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Inutusan sila maghandog para sa kasalanan. Subalit hindi po yun nakasapat. 9. Sa kaniya idinugtong, ako'y naririto upang sundin ang iyong kalooban. Ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog. Sa Old Testament, yung mga inalay na mga hayop, hindi nakasapat. Pinalitan ng isminsang paghahandog ng Panginoong Jesus. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos ni Kristo, tayo ay ginawang banal ni Jesus. Kaya tayo naging banal dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Maliwanag po ba? Maliwanag po sa ating mga isip, sa atin sa umagang ito, sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Amen? Sapat na. Dahil doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, tayo'y naging banal. Idineklara niyang banal. Amen? Ayon po sa ating binasa, hindi naging kalugod-lugod kailanman sa Diyos ang anumang paghahandog ng tao sa lumang tipan. Ang naging kalugod-lugod, yung tinapos nga pong gawa ng ating Panginoon, minsanan at sapat na sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ni Jesus. Paulit-ulit po ito. Siya po yung bida dito, walang iba po. Tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ni Jesus. Banal tayo dahil sa ginawa at tinapos na gawa na naging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Banal. Colossians 1:21-23. Anong sabi po doon? Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama, mga kasalanan. Ano ang turing? Kaaway. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos, si Hesus Kristo, ibinigay ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, kasama po tayo doon. Ibinigay niya ang kanyang bukod at natatanging anak. At sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ng Panginoong Jesus, ay ipinagkasundo tayong mga kaaway sa Diyos ibinalik. Nang sa gayon, maiharap niya tayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. So kailangan natin nawawala ang kaligtasan. Kailangan natin maging matapat at matatag bilang mga binanal ng Diyos at binabanal ng Diyos. Kailangang matapat at matatag. Kaya po tayo nakikinig ng magandang balita. Amen? Amen? Kaya tayo nakikinig para tayo ay tumatag, para tayo ay lumalim, para tayo ay mamunga ng sagana, pinupron, di ba? Para mamunga ng sagana. Kasi along the way, may mga pagsubok na kung hindi tayo magiging matatag at matapat, maaari tayo mahila pabalik. Amen? Alalahanin po tayo'y banal na patuloy na binabanal ng Diyos. Amen? Niloob ng Diyos, patuloy po tayo. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig na siya nating naririnig hanggang ngayon. Amen? Para palalahanan po tayo. Tayo ay dating mga kaaway nang wala pa kay Kristo ayon doon sa ating binasa. Sa Kanya, nung hindi pa tayo mananampalataya, ang turing ay kaaway. Makasalanan. Yung ating isip, kasabay ng ating kilos, kasabay ng ating mga salita at gawa. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Kaya alam mo ang kadalagayan ng isang tao kung may discerning ka at pinapatnubayan ka ng banal na spirito. Una, alam mo yun sa sarili mo at ang Diyos. Kita yon. Amen?
Yung salita natin, yung ating aura, lumalabas po yun, mga kapatid po. Ha? Okay, kaya nga po pagka may problema, kamusta po ang inyong prayer life kaagad? Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, saliksikin nyo ang inyong mga sarili araw-araw. Search yourself. Ano na yung katatayuan natin bilang mga banal at binabanal ng Diyos. Amen? Kailangan nating maging matatag. Kailangan nating maging matibay. Kailangan nating lumalim. Amen? Sa habang tayo'y binabanal ng ng Diyos. Okay, ulit, balik tayo. Ngunit dahil kay Kristo, sa kanyang ginawa, ulit, lagi nating idudugtong yan, lagi nating aalalahanin niya. Dahil sa ginawa, sa tinapos na gawa, naging katanggap-tanggap yung pag-aalay na minsanan at sapat na yon. Naging tagsakripisyo siya, namatay siya, at nabuhay na muli. Ninarapat ng Diyos yung ginawa ng Panginoon, kaya hindi na po tayo kaaway. No? Sabi sa ating binasa ay kaibigan na ang turing sa atin ng Panginoon. Amen? Banal at walang kapintasan, walang dungis o bahid ng kasalanan. Dahil again, saan? Sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Amen! Amen. Hindi lamang tayo tinawag na mananampalataya. No? Hindi lang tayo kumilala. Ito, ano po to, nahagip ko po doon sa isang teaching ni Pastor Ferdy. No? Pero, naalala ko po sinabi ito nung tinuro din sa aming tatlo. Hindi tayo tinawag lang para manampalataya, kumilala, tanggapin ng Panginoong Jesus. Sapagkat kung iyon lamang po yung layon, ay kinuha na tayo ni Lord. Kasi para hindi na para hindi na tayo mapariwara. Amen. Kinuha na tayo. Pero may plano ang Diyos sa iyo at sa akin. May plano siya. Maging sa mga panahon na ito, panahon ng ligligan, panahon ng ligligan sa ating mga buhay, matira matibay. Amen? Magtiis hanggang wakas, maliligtas. Amen? May plano ang Diyos maging sa pandemya na ito sa ating mga buhay. Lahat! Sabihin po natin lahat! May plano ang Diyos, hindi nagkataon. Tayo ay kanyang pinababanal at binabanal sa pamamagitan ng iba't ibang mga sitwasyon. Ano man po yung sitwasyon ninyo ngayong present, no? Nakakaiyak man, nakakatakot man, yan po ay kasama sa proseso. Sabi ni Santiago, mas magtaka tayo pag wala tayo mga pagsubok kung na kay Kristo tayo. Ha? Kung nasa Panginoon tayo, may mga pagsubok na nararanasan, rejoice! Sapagkat kasama po iyon sa pagpaproseso at sa patuloy na pagpapabanal ng Diyos sa ating buhay. Sa makatuwid, ang Kristiyano ay hindi lamang iniligtas, kundi patuloy niyang binabanal para sa kanyang magandang plano. Amen! Hallelujah! Amen! Maliwanag po ba? Amen! Pinagiging banal tayo, work at progress. Yan. Ang ating pagpapabanal sa ating pong lahat. Work at progress pa tayo. Sabihin natin, work at progress. Yan. Di po yan sila pastor, unahin ko na. Pastor Ferdy, si Maring Son, ang ate Son ng lahat, sa mga leaders, sa mga functioning elders, sa lahat. Maging sa pinakabago. No? Hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Pinoproseso niya po tayo, work at progress. Nagpapatuloy bilang mananampalataya. Pinapaging banal po tayo dahil doon sa mga sitwasyon na yon. Amen? Ito po ay palaging ginagawa ng Diyos sa tuwing siya ay lilikha at magliligtas. Ayon po yan sa Leviticus 16:7-10. Basahin ko po ng mabilis, ha? Sabi po doon, pagkatapos dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh, may pintuan ng toldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa dalawa ang para kay Yahweh at alin ang para kay Azazel. Ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog.
para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan sa kapakakawalan sa idang para kay Azazel. Okay? So sinasabi doon sa ating binasa na ang kalipunan ng Diyos ay laging banal. Hiwalay sa hindi banal. 1 Corinthians 5, 1-5. Sabi doon, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng kanyang kahalayan. At nakuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at manungkot, at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalang. Kahit ako riyan sa katawan, nariyan naman sa espiritu. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niya ay hinahatulan ko na. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kapag kayo'y nagtipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang masira man ang kanyang katawan, maligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Sa pahayag 21:5-8 po, pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo ang ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Amen. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, at ang magiging bahagi niya ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang mapangalawang kamatayan. Sa mga tekstong ating pong binasa, nagpapatunay po na yung gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos, no? Laging hinihiwalay ng Panginoon, no? Hiwalay ang banal sa hindi banal. So inaasahan ng Diyos bilang mga banal, ayon sa tugon ng Diyos, ayon sa sabi ng Diyos doon sa kanyang tinapos na gawa. Banal tayo na ginagawa, pinapabanal pa. Hindi dapat nakikita po yung mga sinabi, yung mga tinuran sa Biblia na ating pong binasa sa ating pong binasa kanina, no? Laging hiwalay ang banal sa hindi banal. Separate po yan. Parang tubig at langis. Hindi pwedeng magsama. Amen? Hiwalay. Sa mga naglalabang katulad ko, hiwalay ang dekolor sa puti. Lagi po yon. Amen? Kasi mamamantsahan. Maliwanag po ba? Clear po ba? Kung gayon, kapwa ko mananampalataya, kapatid sa pananampalataya, dapat tayong mananampalataya ni Kristo, inaatasan po, inuutusan po tayo mula sa mga salita ng Diyos na ating binasa, na tayo ay banal at kailangang patuloy na binabanal. Iwalay sa mundong ito. Amen? Naririnig po ba ninyo? Naiintindihan po ba natin? Mamuhay sa kabanalan. Kailangan, yung nag-aangkin na siya ay banal, Kristiyano, kailangan namumuhay tayo sa kabanalan bilang mga iniligtas, bilang mga anak ng Panginoon, bilang mga Kristiyano. Hindi upang maging banal, kundi dahil tayo ay binabanal, patuloy na binabanal, no, ng Diyos. Hindi natin ginagawa sa sarili po natin. Para maging banal tayo, gagawin natin ito. Hindi patuloy tayong binabanal dahil banal ang Diyos na tumawag sa atin. Amen?
Hindi natin to kaya sa sarili natin. Kailangan natin ng Panginoon. Kailangan lamang po nating magtiyaga at manatili, matatag sa ating pananampalataya. Ayan, bukas na pala. Amen. Thank you po. Isinuot na ng Diyos, patuloy po tayo, isinuot na ng Diyos ang kabanalan sa sino mang nakipag-isa kay Kristo. Ito ang likas na maituturing sa Kanya, kaya nararamdaman natin ng isang mananampalataya, ito, nararamdaman natin yung conviction, ano? Dahil isinuot na sa atin, no? Nararamdaman na natin ngayon na kung nagkakasala tayo sa Panginoon, may conviction na. Amen? Dahil, why? Dahil patuloy tayong binabanal at pinababanal ng Diyos na banal. Amen? Yun po yung ano. Ang udyok ng banal na Espiritu ang siyang gabay ng Kristiyano araw-araw. Kaya nga sabi po sa Galatians, ano po, gawin ninyong gabay, gawin nating gabay ang banal na Espiritu upang hindi tayo magkamali sa ating mga desisyon, sa ating mga kilos, sa ating mga ginagawin. Amen? Gawin natin yon. Gabay ang banal na Espiritu sa ating mga. Samantalang ang hilig naman ng laman, kung ang banal na Espiritu ang nagpapabanal para sa buhay na walang hanggan, yun namang hilig ng laman, mga kapatid, yun yung naghahatid sa atin sa kasalanan, sa separation natin, or pag nanatili, kamatayan ang dulot po naman. Second death. Amen? Pwede po bang mawala ang kaligtasan ng Kristiyano? Pwede bang tayong mga banal ay hindi bumalik sa dati? Opo. Kaya po natin ito inaaral. Kaya po ito ipinapaalala sa atin. Amen. 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 Doon po sa binasa natin sa 1 Peter, yung ating pong teksto, dito po, ang Kristiyano ay dapat magpakabanal dahil sa mga sumusunod. Ito na po. Medyo malapit-lapit na po. Kailangan nating magpakabanal dahil ang Kristiyano ay templong katawan ni Kristo. 1 Corinthians 6:19, sabi po doon, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong sariling katawan. So, ibig sabihin, sa binasa po natin sa 1 Corinthians 6:19, hindi na po natin to pag-aari. We are all accountable sa ating pong ginagawa sa ating katawan. Ito po dapat ang naka-reside po dito, ang naggagabay po dito, ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Ito po ay pag-aari na ng Diyos, templo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya po tayo napapasupil, nadidisiplina, bilang bahagi ng katawan, pinababanal na tayo para sa Diyos, para sa Kanyang gawain at napapapurihan sa buhay natin bilang templo niya ang Panginoon sa ating buhay. Okay, second thing, ang Kristiyano ay dapat magpakabanal ayon po doon sa ating binasa, sapagkat ang iglesia, hindi lamang tayo, kundi kalipunan, ang iglesia, ang church, body of Christ, ay kalipunan, ay templong kalipunan. Sabi po doon sa 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Di lamang po as individual, kundi lahat ng banal, pinagiging banal, naninirahan ang banal na Espiritu. Tayo bilang church, kabahagi nito, pinamanirahan ng banal na Espiritu, kaya nag-aalab, nakikita ay ang Panginoong Hesus, ang Kanyang Espiritu, ang nabibigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Nagkakasundo, nagkakatulungan. Amen? Bilang bahagi ng katawan ng iglesia, ng church. Okay. Next thing is, dapat tayong maging banal, magpakabanal sapagkat ang katawan ay banal na handog. Sabi po yan sa Romans 12:1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap, namamatlikluhod, nag-ialay ang inyong sarili. Ialay na paano? Isang handog na buhay. Buhay sa pananampalataya, alive in faith. Banal.
Lahat ng ginagawa, isip, gawa, kilos, nagbibigay yan ng kaluguran sa ating Panginoon. So, handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat nating pagsamba sa Diyos. Amen? Amen. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ang kanyang kalooban. So anong unang binabago? Ang ating isip. Ito ay pinupuno ng ito ay kailangan makarinig ng salita ng Diyos upang ito ay mabago. Yung mga basura, yung mga kasalanan, no? Ang best detergent ay ang salita ng ating Diyos para hindi tayo makiayon, hindi na nakikita kasi hindi na tayo taga-mundo. Unti-unti makikita yung larawan at wangis ng ating Diyos. Amen? Sa gayon, pagbago na tayo, no? Sumusunod tayo, nadidisiplina tayo, magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Wow! Madali tayong hutukin, madali tayong mapasunod. Ay, mawawala ng konsumisyon si Pastor Ferdy. Lalago na yung kanyang buhok. Hindi niya na kailangan yung aloe vera ni Ate Son. Makikita po natin, no? Sa gayon pala, kaya nawawala ng buhok ay dahil sa mga pasaway, Wala sa JF Antipolo yan. At wala rin sa mga BNTS niya yan. Kasi tayo ay binanal na at binabanal na. Amen? Amen po ba? Amen. Kasi magagawa na natin yung mabuti at ayon sa kalooban ng ating Diyos. Next thing is, dapat tayong magpakabanal sapagkat ang iglesia, tayo, ang church, hindi ang building, ay bayan ng Diyos. Ephesians 2:19-22, sabi doon, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o estanghero, no? O taga-ibang bayan, no? Kundi mga kababayan ng mga Diyos, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa sambahayanan ng Diyos. Tayong mga nag-aangkin, tayong mga tumanggap sa tinapos na gawa dahil doon sa ginawa ng Panginoong Hesus. Niyakap natin, nasa isip natin, ginagawa natin, namumunga tayo, pinangahawakan natin anumang sitwasyon. Nagdidisiplina tayo, nasasabihan tayo, napapagalitan tayo, nananatili tayo. Ang turing sa atin ay kabayan ng Diyos. Bakit tayo sumusunod? Dahil kababayan tayo ng Diyos. Bayan ng Diyos. Amen? Tulad ng isang gusali, tayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Kabahagi! Mga kapatid, kabahagi tayo. Na ang batong panulukan ay si Jesucristo. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo. Nagiging kawangis at kalarawan na kasi ng Diyos, hindi na makamundo. So, napag-ugnay-ugnay sila. At nagiging isang bahagi at naisusulong ang gawain ng magaan para sa Panginoon. Iisa na yung isip. Iisa na yung vision. Amen? Amen. Bayan ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi ko sa 1 Peter 2:1-10, bilang bayan ng Diyos. Kaya nga talikuran na ninyo, may maingay po. Iinip na, gusto nang magluto. Sabi, Ate Cora, tapusin mo na, mahaba na. Konti na lang po. Okay, salamat po. Sabi sa 1 Peter 2:1-10, sabi doon, kaya matalikuran din ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukumari, pagkaingit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo manabik na dalisay nagkatas na espiritual, upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sapagkat naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Nararanasan na natin? Wow! Danas na danas po. Amen. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at ang mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, tayo po yon.
maging bahagi kayo ng isang templong spiritual. Bilang mga paring itinilaga para sa Diyos. Tayo po yun, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sapagkat sinabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilagay ko sa Zion ang batong panunukan at pinili ang mahalaga. Hindi mapapahiya ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Kaya nga mahalaga siya sa inyo na mga sumasampalataya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natupad ang mga ito, ang batong itinakwil sa mga tagapayo, tagapagtayo ng bahay ay siya ring naging batong pundasyon at ito ang batong katitisurat ng mga tao, batong ikadadapa nila sa mga hindi po magpapatuloy, sa mga hindi patitigas sa kulot. Yun yung kanilang magiging kumbaga pamupok sa ulo. Natisin sila sapagkat hindi nila sinunod. Yung mga natisod, yung mga tumatalikod, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Sa ganoon nakatagda na para sa kanila. Ngunit sa isang lahing pinili, mga mahatikang pari, isang bansang hinirang, patbayang pag-aari ng Diyos, pinili upang pagpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, bayang hinirang. Ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Amen. Amen. Kababayan ng Diyos. No? Tagalangit, citizen. Ang ating citizenship ay higit pa sa American citizenship. Hinihigit pa yan sa 20% senior citizen ID, no? Yan po ay buhay na walang hanggan. Amen? Sa mga patuloy na magpapabanal sa ating Panginoon. Amen. Morning. Ang iglesia ay dapat magpakabanal sapagkat kung hindi tayo magpapakabanal bilang mga binanan ng Diyos, ang sabi po doon sa Hebrew 12:12-17, dahil dito'y itataas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip gumaling ang nalinsad na buto. Sikapin ninyong makasundo ang lahat. Warning po ito. Ito po ay bilin. No? Ine-emphasize, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo. Huwag magbabackslide. Mga kapatid, ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos, huwag magtanim ng sama ng loob o yung mga plantitos at plantitas dyan, Huwag magtanim daw ng sama ng loob. Hindi daw. Huwag magtatanim ng sama ng loob. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob nang dahil dito'y napapasama ang iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginagawa ni Esau. Ipinagpalit niya ang kanyang pagkain karapatan bilang panganay. In exchange, dahil nagutom siya, ipinagpalit niya yung pagiging panganay niyang anak. At kahit anong iyak niya sa kanyang ama, na nanlinla, napaglinlangan, ay wala nang ibibigay ang Panginoon. Mga kapatid, sabi doon sa ating binasa, may babala at tagubilin. Makinig po tayo, kailangan tayong lumakad, umayon, ayon sa dapat lakaran na ang pamantayan parati ang salita ng Diyos. Naalala ko yung panalangin ni Brother Randy kanina, Tulungan niyo kami, Panginoon, na lumakad sa pamantayan mo. Hindi naman kami nag-usap ni Brother Randy. Pero nagko-confirm. Lumakad tayo sa ating narinig. Paalala mula sa salita ng Panginoon. Lumakad tayo sa pamantayan parati ng salita ng Diyos, ang Biblia. Paano tayo lalakad kung hindi tayo nagbabasa? Paano natin lalakad kung hindi tayo nakikinig? Naka-online nga tayo. Hindi naman
Malay namin kung anong ginagawa ninyo. Pananagutan nyo na po yan. We care. We love you. Amen? We love you. Ito na po yung panahon na di na panahon ng mag-backslide. Di na panahon ng matutulog-tulog. Sa nangyayari po ito sa ating mga, we love you. We love you. We love you with the love of the Lord. Kaya po namin ito itinuturo. Lumakad tayo sa tamang dinaraanan ng banal na pinababanal. Ang daang matuwid ng Diyos, mamuhay at ipamuhay lamang kay Kristo. Hindi nagko-compromise sa kasalanan. Amen? Amen. Ang puti ay puti. Ang itim ay itim. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan at ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. At ang lahat ng sinungaling ay mapapaimpyerno. Amen? Yun po yun. Amen? We should make an effort and strive hard upang maranasan ang kapayapaang dulot ng pamumuhay sa kabanalan. Amen? Huwag tayo mag-strive ng puro makamundo. Kung ang pagsikapan po natin, yung pamumuhay sa kabanalan, upang maranasan natin yung kapayapaan na dulot ng pamumuhay dito. Kasama po dito yung, at nag-emphasize po dito yung kailangan nating magpatawad. Yan. Huwag magtanim ng sama ng loob. Nabasa po natin yon. Bakit po isinulat yon? Kasi posible po yon. Danger po yon. Maaari tayong mahulog doon. Hindi tayo mananatiling matatag sa ating pananampalataya kung hindi tayo makikinig, kung hindi tayo susunod. No? Huwag magtanim ng sama ng loob. Gaya ng ating manabasa, it would do no good, but it will harm you. It will harm us. It will harm the body of Christ. Amen? As individual and as a church. Live in peace and harmony among our brethren. Kung nagkakasamaan ng loob, sumama yung loob, magpatawad agad para di sakyan ng kaaway. Alam niyo po, isa sa ito po yung pinagmamalaki ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kami po ay magte-32 years na yata ng Kuya Ray. 31 ba, Kuya Ray? 31 years sa January. At isa sa pinaka-stater po naming mag-asawa, ang salita ng Panginoon, na hindi kami natutulog. Nag-aaway kami ng Kuya Ray, may magkakagalit kami, may mga discussion kami, hindi kami natutulog nang hindi nagkukasundo. Totoo po yan, isa po yan sa ano po namin. So, maraming nagagawa ang mga tampuhan, ang mga kagalitan. Kaya po ito binibigyan ng emphasis as a church. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Paturo po tayo. Gawin po natin ito. Amen. Kung nagkakasama ng loob, sumama ang loob, agad magpatawad para di sakyan ng kaaway. Magkasundo, magpatawad, iwaksi ang mga galit, tampo, hinanakit na mauuwi sa puot. Amen? Magpatawad, huwag nang patagalin. Hindi ito magdudulot na maganda sa atin. Kaya po ito'y sinulat again. May ine-emphasize po sa church, as a church. Hindi maiiwasan po yung kagalitan, yung samaan ng loob. Pero anong gamot? Magpatawad. Let us forgive. No? Para makamove on forward. Amen? At mas maganda mag-move forward kung wala po tayong baggages na dala-dala. Amen? Naranasan ko po yan, isang araw, dala ko 1.5 na ganito, tapos 1.5 na na paninda sa tindahan. Tapos isa dito sa kabila, may 5 kilos siya. Tapi ang bigat, ang nilakad ko po, halimbawa, mula church hanggang doon sa Shopwise, ang bigat, ang hirap magdala. O, ibig sabihin, pag may dala-dala kang puot o galit sama ng loob, iiwasan mo yung tao eh. Amen? Tayo yung unang maapektuhan. Then maapektuhan ng church. Kaya po in-emphasize po ito. Walang taong perpekto. Meron po banal na patuloy na binabanal. Amen? Ang Diyos ang perpekto at siya yung banal na nagpapaperpekto at nagpapabanal sa atin. Amen? Harapin ang tama, magpatawad, huwag pagtanim, pagkat ang masama ang aanihin na nagtatanim ng sama ng loob. Amen. Sabi po doon sa verse 14, ano po yung sabi doon sa verse 14 na ating binasa? Hindi makikita ang Diyos kung hindi tayo magpapatawad. Amen.
Mahirap kumilos sa buhay kung may galit at sama ng loob. At magaan din naman po na makasusunod tayo sa plano ng Diyos kung ang naghahari ay kapatawaran. Amen? Amen. Hingi ng kalakasan ng Panginoon upang maisapamuhay ng may kapakumbabaan at mai-apply po natin ito. Hallelujah! Okay. Bilang paglalagom, yan. Tapos tayo. Tayo po nga po ay banal na pinababanal ayon sa ginawa ng Panginoong Jesus. Doon po yung nagsimula lahat. Hiwalay na sa mundo, hindi na makamundo. Pag-aari ng Diyos. Hiwalay ang banal sa hindi banal. Sa ginawang ito ng Panginoong Jesus at sa kanyang layunin, tayo ay naibalik dahil doon sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus, minsanan at kapat. Naibalik tayo sa Diyos, kaibigan ng Diyos. Bayan ng Diyos, makakasama niya sa pangwalang hanggan. Isang katotohanang pangwalang hanggan. At tayo nga po bilang iglesia, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, banal na bayan ng Diyos, kaiba at hiwalay na sa sanlibutan ito na kinaroroonan natin sa ngayon, tinawag tayo bilang mga banal sa layunin na maipahayag natin ang kahangahangang gawa o ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. At ito ay magagawa lamang natin kung ating ipamumuhay ang kabanalan sa pang-araw-araw na buhay. Sa gayon, tayo ay magiging larawan, tagapaglarawan ng banal na Diyos dito sa sanlibutan. Ang ating mithiin sa bawat pagkakataon at panahon ng ating buhay. Muli, maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat po sa pakikioperasyon niyo po at pakikinig. Nawa po ang panalangin ko personally ay maisapamuhay po natin ang mga salitang ito na habilin ng ating Panginoon. Amen. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po. Salamat po mula sa mga paalalang ito, O Lord God, na makakapamuhay kami, O Lord God, bilang mga banal mo at